Magandang umaga po. Ako po si Joseph Angelo de Guzman. Narito para ipresenta ang kultura ng aking kinagisnan lugar, ang kultura ng Pangasinan. Lingayen Bay, ito ang isa sa pinakasikat na tourist spot sa Pangasinan dahil sa beach at sa linis ng tubig na ito. Dito nagkakaroon ng float parade ng mga mangisda, mga barko nila tuwing Bangus Festival na aking i-discuss mamaya. Next sa Hundred Islands, isa sa mga sikat na tourist spot sa buong Pilipinas. Pwede mong i-tour ang buong Hundred Islands. Siyempre, hindi siya totoong Hundred Islands. Minsan may lumulubog, minsan may lumilitaw. Hindi ko alam kung magkano siya, pero lagi na kami pupunta dito, so hindi na sa akin to special. Pero, siyempre, sa ibang tao, special din siya. Susunod tanawin, isang minor basilica of Our Lady of Manawag. Isa siya sa pinakasikat na simbahan sa buong bansa. At madaming dumadayo dito para makita ang ating Our Lady of Manawag. Dumadayo din sila dito kada Biseta Iglesia, lalo na pag Biseta Iglesia, laging madaming pupunta dito. Para lang ma-experience yung pagbibigay ng miracle, rumors sa pagbibigay ng miracle ng Our Lady of Manawag. Para naman sa mga pagkain, isa sa mga pinakasikat na pagkain sa buong Pilipinas, isang puto kalasyaw. Puto kalasyaw, madami siyang flavors. Meron siyang typical flavor na kakanin, yung puti. Meron siyang coconut, meron siyang ube, meron siyang mango, meron siyang strawberry. Siyempre, pwede mo siyang sprinklean ng coconut shred. So, yun, mas masarap siyang kainin pagka ganun. Pwede mo siyang gawing handa typical na siyang handa sa mga kasal, binyag, birthday, kung ano man. Next, bagong Pangasinan. Hindi ko siya matatawag ng pagkain, pero siya ang pinaka-produktong ini-export ng Pangasinan. Pwede mo siyang ilagay sa pakbet, pwede mo siyang gawing sausawan, pwede mong isawsaw ang mangga. Madami kang pwedeng gawin dito. Fermented siya na bangus. Yun ang meaning ng bagoong. Next naman, ang hindi pinakakilalang matamis na kakanin sa Pangasinan, isang pakasyat. Pwede mo siyang kainin ng buo. Isa siyang solidified powdered chocolate na pwede mo kainin ng buo or pwede mong ilagay sa inumin katulad ng kape o sa tubig. Pwede mong chocolate milk, mga ganun. Problema nga lang, masyado siyang matamis. So, hindi na siya kinakain ngayon ng mga matatanda. Minsan na lang pagka talagang gusto nilang matamis. Mostly kumakain na nito ay mga bata na gustong gusto ng matamis, syempre. Next, ang tupig. Ang tupig ay mostly connected sa minor basilica of Our Lady of Manawag. Kasi ito na minsan ang ginagawa nilang almusal after ng misa. Kasi madami ka agad makikitang nagbebenta ng tupig paglabas mo ng basilica. Pwede mo din siyang gawing pasalubong. Ang ginagawa siya gamit ang coconut at kanin at coconut oil, mga ganon, gatas, syempre. Sa mga produkto naman, syempre, asin. Katulad nga ng nasa pangalan ng probinsya, Pang-asinan. Meaning, dito ginagawa yung mga asin. Mostly ginagawa to sa northern part ng Pangasinan or sa coast ng Pangasinan. So, for example, meron akong tito na taga Santa Barbara na merong asinan. Next is bangus. Ang pinakasikat at ang star na produkto ng aming probinsya. Dito nanggagaling dito ang bagoong, ang boneless bangus, madami pang iba na pwede mong iluto. Syempre, sinigang, pakbet, mga ganon. Actually, meron din kami dating bangus farm, pero ngayon ay nagsarado na siya dahil di na siya na-sustain kasi after ng pandemic halos din na lumalabas sila papa kaya hindi na sila nakapag-harvest. At lastly, sa produkto, mga iba't ibang uri ng handicrafts. Mga iba't ibang uri ng handicrafts dito sa Pangasinan, mga banig, basket, bag, mga ganun, ay typically gawa sa abaka. Dati, nung bata ako, ang lola ko merong business na paggawa ng banig gamit ng abaka, pero ngayon matanda na sila, so hindi na nila natuloy. Sa mga festival naman, ang Malangsi Festival, isa sa mga pinakasikat at technically ang nag-hold ng record sa longest barbecue on the road sa Guinness World. Ito ay diniriwang sa Bayambang, isa sa mga hometown ko. At yun nga, dito sumikat ang Kalutan at Dalan.
translation sa Tagalog is pagluluto sa daan. Or sa English, barbecue on the road. So, dito mo makikita ng buong kalsada ng Bayambang, meron silang mga barbecue stand na sobrang haba. Pwede kang tumikim. Siyempre, diniriwang din ito para i-celebrate ang patron nila sa Bayambang na si San Vicente Ferrer. Bangus Festival. Diniriwang ito sa Dagupan at Lingayen, Pangasinan. Ito ay diniriwang tuwing April 30 kada taon. Bangus Festival, syempre, sineselebra ito para pagdiwang ang harvest ng mga bangus sa taon na iyon. Dito din natin makikita yung float parade ng mga mangingisda sa Lingayen Bay. At lastly, sa festival, ang Orchestra Festival sa aking hometown na Basista, Pangasinan. Ang Orchestra Festival ay diniriwang kasabay ng Basista Town Fiesta. Dito makikita mo ang iba't ibang orkestra na sikat sa aming bayan. Kasi ang aming bayan ay tinuturing na Orchestra Capital of the Philippines. Makikita nyo dito, ang example orchestra, isang Alex Caranto, the original Esting Caranto, Rudy Mac, Joe Caranto, Zisoy Caranto, Don Podring de Guzman, and Ben Caranto. Nag-perform na ako dito nung ako ay senior high kasama ang Don Podring de Guzman Orchestra. Hindi nila ako membro, pero naging honorary member na din ako nila kasi nga ang pamilya ko ay sikat sa basista at nalaman nila na tumutugtog ako yung piano, so inimbita nila ako para samahan nila silang tumugtog. Yun lamang po, maraming sa pakikinig at sa panonood ng aking presentasyon sa aming kultura sa Pangasinan.